Magandang araw mga classmates! Welcome sa Wika Harian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayo? Pansin ko na madalas ang pag-ulan ngayong buwan na ito kaya lagi tayo magdadala ng payong o di kaya ay kapote ha tuwing lalabas tayo. Ito ay para makaiwas tayo sa mga sakit na dulot ng tag-ulan. May tanong ako sa inyo. Alam niyo ba kung ano ang ating wikang pambansa? Tama, Filipino nga. Ang Filipino ay isa sa mga opisyal na wika ng ating bansa. At taliwas sa kaalaman ng nakakarami, hindi Tagalog ha ang wikang pambansa. Ang Tagalog ay naging batayan lamang ng Filipino. Ang Tagalog ay isang wikang malawak na ginagamit sa Pilipinas. Isa itong pangrehiyong wika. Filipino ang ginawang wikang pambansa para mas mairepresenta ang buong Pilipinas. At dahil sa nabanggit ko na ang wikang pambansa, may ibabahagi ako sa inyo para mas mapagyaman pa ang kalaman nyo sa ating wika. Pero bago ko ito ibahagi, awitin muna natin ang Kumusta, Kumusta song. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 Ngayong araw, ibabahagi ko ang tungkol sa pangungusap at uri nito. Naalala niyo pa ba kung ano ang pangungusap? Sige. Ang pangungusap ay grupo ng salita na nagsasaad ng buong diwa. Ito ay binubuo ng simuno at panaguri. May iba't ibang uri ito na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon. At isa sa mga uri nito ay ang pangungusap na patanong. Ito ay uri ng pangungusap na naghahanap ng sagot at nagtatapos sa tandang pananong. Ito ay mga pangungusap na tatanong. May mga ibibigay akong halimbawa para mas lalo niyo pang maintindihan ang pangungusap na patanong. Ito ang unang halimbawa. Ano ang pangalan mo? Ito ay pangungusap na patanong dahil naghahanap ng sagot at nagtatapos sa tandang pananong. Ito ay nagtatanong tungkol sa pangalan. Ang kasunod naman na halimbawa ay ito. Saan ka nakatira? Ito ay naghahanap uli ng sagot at nagtatapos sa tandang pananong. Tandaan nyo ito dahil marami kayong mga pangungusap na patanong na mababasa. Hindi lang sa mga aklat, may mga pangungusap na patanong sa paligid ninyo. Ngayong tapos na natin ang pagtalakay sa pangungusap na patanong, ibabahagi ko naman ang kwento tungkol sa isang batang maraming tanong, pangamba at takot. Alamin natin kung sino siya ha? Handa na ba kayong makinig na ating kwento? Kung handa na kayo, awitin na natin ang oras ng kwentuhan song. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Ang pamagat ng kwento natin ngayong araw ay Si Paeng at ang Baryo Manhid. Ito ay isinulat ni Kuya Pat Sarmiento. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, matatagpuan ng isang kakaibang baryo. Ang mga tao sa baryong ito ay hindi nakararamdam ng kasiyahan, lungkot,
takot o ng kahit anong emosyon. Ito ang Baryo Manhid. Nay, nabasag ko ang iyong paboritong pinggan. Ganun ba? Sige. May sakit si Bantay. Sige. Ayon sa mga matatanda, nagsimulang mawalan ng emosyon ng baryo nang nakawin ng isang malaking ibon ang puso ng kabundukan na siyang nagbibigay buhay at kulay sa buong baryo. Pinaniniwalaan nila na isang batang lalaki ang siyang makapagpapabalik ng puso sa kabundukan. Siya ang natatanging taga-Baryo Manhid na nakararamdam ng emosyon. Siya, si Paeng. Ngunit may isang problema. Ano ba yung problema? Alamin natin ha. Si Paeng lamang ang nakakaramdam ng emosyon sa buong baryo. Pero madalas, takot lamang emosyon na kaya niyang maramdaman. Paano maibabalik ni Paeng ang puso ng kabundukan kung siya ay matatakutin? Baka himatayin lamang ito sa takot kapag hinarap na niya ang malaking ibon. Kahit napupuno ng takot, batid ni Paeng na nakaasa sa kanya ang buong baryo. Kaya kahit nanginginig sa takot, hinarap ni Paeng ang pagsubok na ito sa ngalan ng Baryo Manhid. Naglakbay si Paeng. Inakyat niya ang daang-daang kabundukan at hinarap ang mga mababangis na hayop sa kagubatan. Para sa baryo! Wika ni Paeng. Nilangoy ni Paeng ang bawat ilog at dagat na kanyang madadaanan hanggang makarating siya sa kuweba na pinamamahayan ng malaking ibon. Mahimbing na natutulog ang ibon, yakap-yakap nito ang nagliliwanag na puso ng kabundukan. Napabuntong hininga si Paeng. Naku, kaya ko ba ito? Napuno ng takot ang katawan ni Paeng. Ngunit napagtanto nito na marami na siyang hinarap bago pa siya makarating sa kuweba. Masasayang lamang ang lahat ng ito kapag siya ay sumuko. Para sa baryo, kakayanin ko ito! Naisip ni Paeng na walang mangyayari kung magpapatalo siya sa takot. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa ibon. Tahimik nitong kinuha ang puso mula sa mga matatalim nitong kuko. Agad na isinilid ni Paeng ang puso sa kanyang dalang-dalang bayong. Dahan-dahan itong umatras at lumabas sa kuweba. Pagbalik ni Paeng sa Baryo Manhid ay agad nitong ibinalik ang puso sa kabundukan. Muling tumubo ang mga puno sa kabundukan. Namulaklak ang mga ito at nagbunga ng mga prutas. Ang dating tuyong mga ilog ay napuno ng tubig. At ang dating mga walang emosyong mga residente ay nagsimulang magalak. Yay! Sa wakas, bumalik na kulay sa baryo! Mabuhay ang baryo! Mabuhay si Paeng! Ikinagalak ng bawat residente ang tagumpay ni Paeng. Ang tagumpay niya ay tagumpay ng buong baryo. Simula noon, ang dating Baryo Manhid ay naging Baryo ng Tuwa at Kagalakan. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Si Paeng at ang Baryo Manhid na isinulat ni Kuya Pat Sarmiento. Ngayong tapos ng ating kwento, may mga tanong ako tungkol dito. Subukan niyo itong sagutin ha. Sino ang bida sa ating kwento? Naalala niyo ba ang pangalan niya? Paeng ba ang sagot niyo? Kung oo, tama kayo. Si Paeng nga ang bida sa ating kwento. Ano naman ang pangalan ng baryo sa kwento? Ayan, Baryo Manhid ang pangalan ng baryo sa kwento. Ano ang tanging emosyon na nararamdaman ni Paeng sa simula ng kwento? Ano ba yung lagi niyang nararamdaman? Tama, takot lamang. Lagi siyang takot.
Ang huhusay niyo naman mga classmates, sasagutan niyo ang bawat tanong ko. Nagustuhan niyo ba ang karakter ni Paeng? Nako classmates, tulad ni Paeng, hindi dapat tayo nagpapadaig sa takot. Normal lang na matakot sa mga bagay-bagay, pero hindi dapat tayo magpatalo rito. Huwag din nating hayaang pigilan tayo ng takot na gawin ang mga bagay na dapat nating gawin. Pagkatapos ng mga tanong tungkol sa kwento, subukan nyo namang sagutan ng mga tanong tungkol sa mga napag-usapan natin ngayong araw. Ito ang unang tanong. Ano ang ating wikang pambansa? A. Filipino, B. Tagalog, o C. English. O, i-type nyo sa comment section yung titik ng inyong sagot. Kung ang sagot nyo ay A. Filipino, mahusay! Filipino nga ang tamang sagot. Ito na ang kasunod na tanong. Ano ang uri ng pangungusap na naghahanap ng sagot? A. Pangungusap. B. Pasalaysay. O C. Patanong. Ang sagot niyo ba ay letter A? Nako, mali yun. Dahil ang sagot ay letter C. Yan. Pangungusap na patanong nga. Ang pangungusap naghahanap ng sagot. Ito ang pangatlong tanong. Saan nagtatapos ang pangungusap na patanong? A. Tuldok. B. Tandang pananong. O C. Tandang padamdam. Anong titik ang sagot ninyo? I-type niyo sa ating comment section yan. Ang sagot ay letter B. Tandang pananong. O, ito na ang huling tanong. Alin sa mga ito ang pangungusap na patanong? A. Ang kwento ay tungkol kay Paeng. B. Sino si Paeng? O C. Wow! Si Paeng ang bida sa kwento. Ang sagot niyo ba ay letter B? Ang sagot ay letter B. Ito nga ay pangungusap na patanong. Dahil tignan nyo, nagtatapos siya sa tandang pananong at naghahanap siya ng sagot. Magaling mga classmates, nasagutan nyo na naman ang mga tanong natin ngayong araw. Napakarami na naman nating natutuhan ngayon, ano? Una, natutuhan natin ang tungkol sa ating wikang pambansa. Pangalawa, natutuhan natin ang pangungusap na patanong. At pangatlo, narinig din natin ang kwento ni Paeng kung saan itinuro niya hindi dapat magpadaig sa takot. Ikaw, anong nagustuhan mo sa mga tinalakay natin ngayong araw? I-share mga natutuhan nyo sa iba nyo pang kapamilya. Nako, busog na naman tayo sa kaalaman. Alam kong gusto nyo pang matuto pero kailangan na nating magpaalam ngayong araw. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, samahan nyo muna akong awitin ang Wikaharian Song. Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Sana'y natuwa at nasiyahan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli!